Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy. Hello kila Reynaldo Lausa, kay Mark Advincula, at sa lahat ng Anwang Kalasag. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me. Madalas nating marinig o mabasa na dapat mong i-train ang bawat muscle group ng 2 beses sa loob ng isang linggo. Halimbawa, nag-back ka ng Lunes, maaaring ulitin ito ng Huwebes. Pwede ring Biyernes. Alinman sa 2 araw na yan, pwede. Upang matrain ang muscle ng 2 beses kada linggo. Ito ang tanong, paano kung inulit mo ulit, halimbawa ang back workout ng Miyerkules, kung saan isang araw lang ang pagitan nito? May epekto ba sa paglaki ng muscle? Sa isang banda, paano naman kung medyo malayo na ang pagitan bago mo ulit nagawa ang back workout? Halimbawa, Sabado o kaya ay Linggo. May paglaki pa rin ba sa muscle? Ito ang mga katanungan na sasagutin natin sa video ito. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you! Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get. Kung kailan mo dapat ulitin ang isang exercise, ito ay depende sa tao. Tayo kasi kadalasan, sa atin, may nakapix ng schedule sa pagbubuhat. Halimbawa, tuwing Lunes at Huwebes, chest at triceps. Martes at Biyernes, back at biceps. Tapos, tuwing Miyerkules at Sabado, legs at abs. O di ba karamihan sa inyo, ganyan din ang ginagawa? Kunin nating halimbawa yung chest day, kung saan tuwing Lunes at Huwebes mo itong ginagawa. Pwede ba itong uliting gawin ng Miyerkules, kung saan isang araw pa lang ang lumipas? Pwede. Kung wala ka nang nararamdamang muscle soreness o yung pananakit ng muscle mula sa ginawa mong chest workout noong Lunes. Halimbawa, pagkatapos ng chest day mo noong Lunes, kinabukasan, nagkaroon ka ng pananakit ng muscle sa chest, kung saan ito ay normal lang na maramdaman, lalo na kung mahirap yung ginawa mong exercise. Pero napansin mo, Miyerkules pa lang, wala nang muscle soreness. Pwede na bang mag-chest ulit? Pwede na. If you try to live the right way, forget about what others have and live your life, hey. Tiyakin nyo lang na talagang ni kaunting sakit ay wala na. Kahayagan kasi ito na mabilis makarecover ang iyong muscle. Maaaring mahaba lagi ang oras ng tulog nyo o di kaya ay sapat na sapat yung protein intake nyo. At maaari ding maging dahilan nito ay meron kayong tinitake na supplements na siyang nagpapabilis ng muscle recovery. Pero may pagkakataon din na kinabukasan, pagkatapos ng chest workout mo, ay wala kang naranasang muscle soreness. Posible yan mga kaprakti. Maaaring hindi ka nahirapan sa mga chest exercises na ginawa mo o low intensity lamang ito. Natural, walang masyadong muscle fiber damage. Di wala ring muscle soreness yan. Kaya, wala ring magiging problema kung sa Miyerkules pa lang ay mag-chest day ka ulit. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up. Pero kung sakaling Huwebes na at tila may muscle soreness pa rin, kahit 3 araw na ang lumipas, huwag mo munang gawin ang chest workout. Ito ay sapagkat hindi pa fully recovered o hindi pa lubusang naghilom ang nasirang muscle tissue ng iyong chest. At kapag pinilit mong magbuhat, mas lalong tatagal ang recovery nito. Dahilan upang mas babagal din ang paglaki ng iyong chest. Kaya,
kung naka-schedule ka ng Huwebes na mag-chest pero masakit pa rin ang muscle, gawin mo na lamang ito ng Biyernes. O kung sakali meron pa rin na konting sakit, gawin ang chest workout ng Sabado o hanggang sa lubusang mawala ang muscle soreness. Bakit ba minsan mabagal ang recovery ng ating muscle? Maaaring kulang ka sa tulog dahil nangyayari ang muscle repair sa tuwing tayo ay natutulog. Kaya kung 6 na oras pababa ang tulog mo, hindi pa natatapos ang pag-repair ng muscle sa araw na iyon. Tapos kinabukasan, kulang ka ulit sa tulog. Kaya nadaragdagan yung haba ng oras na dapat sana ay 3 araw lang ay fully recovered na ang muscle. Maaari ding maging dahilan kaya matagal mong nararamdaman ang soreness ay dahil sobrang hirap ng ginawa mong chest workout noong Lunes. Siguro puro heavy ang ginawa mo, tapos nag-drop set ka pa. O di kaya ay may ginawa kang bagong exercise sa chest. Kaya natural lang na maninibago din ang iyong chest dito. Dahil dyan, makakaranas ka talaga ng mas malaking muscle fiber damage na magre-resulta ng mas mahabang panahon na muscle recovery. Kung kinakailangan huwag sundin ang naka-schedule na workout days, gawin nyo. Dahil mas mahalaga yung pinakikinggan natin kung ano ang nais ng ating katawan. Kung may muscle soreness pa rin, kahit konti, sabi ng katawan mo, gusto ko pang magpahinga. Kaya, sundin mo siya. Dahil kapag pinilit mo, muli, mas babagal ang muscle recovery. Kaya, babagal din ang paglaki ng muscle. Hindi naman masama na magkaroon tayo ng schedule kung kailan natin ititrain ang bawat muscle group. Bagkus, mas smart pa nga ang mga hakbang na ito. Lalo na kung fully recovered naman na ang iyong muscle. Subalit, may pagkakataon kasi na hindi inaasahan na may pagbabago sa ating pakiramdam. Kaya kung lumipas ang 2 araw at lubusang wala ng soreness, sige, ulitin mo ulit yung ginawa mo. Pero kung 5 araw na ay may konti pang sakit, huwag pilitin dahil nasa recovery period pa ito. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! I'm just trying to find a meaning of life, hey. There's happiness if you try to live the right way. Forget about what others have and live your life, hey. Be aware of who you are, what you're good